Magandang umaga, Philippine Air Force. Narito ang magiging lagaya't-taya ng panahon ngayong linggo at sa mga susunod na araw. Ang low pressure area ang ating monitor kahapon ay lumabas na ng Philippine Area of Responsibility at ito'y kumikilos papalayo sa direksyong kanluran at nananatiling mababa ang tsansa na mag-develop bilang isang bagyo. Samantalang aasahan din natin ang patuloy na pag-iral ng shear line kung saan ito makakaapekto sa ilang bahagi ng Northern at Central Luzon at ang Northeast Monsoon na aasahan din natin patuloy na iiral at makakaapekto dito sa may Northern Luzon, particular yan dito sa may Batanes at Ilocos region. Ang monitor naman nating sama ng panahon sa labas ng Philippine Area of Responsibility na may international name na Calmege ay nag-intensify pa into a tropical storm category at ito nga'y pumasok na ng Philippine Area of Responsibility kanina sa 05:30 at ito'y binigyan ng local name na Tino. Ito si Bagyong Tino, huling namataan sa layong 1,110 kilometers silangang bahagi ng Maasin City, taglay ang lakas ng hangin na 85 km per hour mula sa sentro at may pagbuso hanggang 105 km per hour. Asahan natin patuloy itong kikilos sa direksyong kanluran, hilagang kanluran sa bilis na 15 km per hour. Kung ating mapapansin sa ating satellite image, wala pa naman direktang epekto itong si Bagyong Tino sa anumang bahagi ng ating bansa. Ngunit sa pagkilos nga nito papalapit sa landmass, aasahan na natin may posibilidad na magtaas ang Tropical Cyclone Warning Signal number 1, particular dito sa may silangang bahagi ng Visayas, ganun na rin sa may Caraga region mamayang hapon o gabi. Tingnan naman natin ang magiging pagkilos nitong si Bagyong Tino sa mga susunod na araw. Generally, patuloy itong kikilos sa direksyong pakanluran at kung ating mapapansin, may posibilidad pa itong mag-intensify into a severe tropical storm category mamayang gabi at habang kikilos ito papalapit na landmass, ito ay mag-intensify pa into a typhoon category. Base sa cone of uncertainty na nilabas ng pag-asa, may posibilidad mag-landfall itong si Bagyong Tino into a typhoon category alinman dito sa may sinangang bahagi ng Visayas or sa may Caraga region at patuloy itong tatahak o babagtasin ang Visayas maging ang southern portion ng Luzon, ang Caraga at ang northern portion ng Palawan sa mga susunod na araw. Kung di pa rin magbago ang kanyang bilis na 15 km per hour, may posibilidad na rin ito lumabas ng Philippine Area of Responsibility sa araw ng Huwebes. Base naman sa magiging lagaya't-taya ng panahon ngayong araw, aasahan din natin dulot ng shear line ng patuloy na maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat at pagkulog, particular na yan dito sa may Cordillera at Pacific region, sa Isabela, Aurora at ibang nalalabing bahagi ng Cagayan Valley. Aasahan din natin dulot naman ng northeast monsoon o hanging amihan ang mahihinang pag-ulan, particular yan dito sa may Batanes at Ilocos region. Ang Metro Manila at ibang nalalabing bahagi naman ng Luzon na asahan natin ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan, ngunit di natin inaalis sa mga posibilidad ng mga pulong-pulong pag-ulan kung minsan ay may pagkidlat at pagkulog, lalo na yan sa dakong hapon gabi. Dito naman sa may silangang bahagi ng Visayas, particular na yan dito sa may Eastern Samar, at gano'n na rin sa may Dinagat Island, aasahan natin ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat at pagkulog ngayong araw. At sa iba nalalabing bahagi ng Visayas at Mindanao, aasahan naman natin ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan. Ngunit di rin natin inaalis sa mga posibilidad ng mga pulong-pulong pag-ulan na kuminsan ay may pagkidlat at pagkulog, lalo na ngayon sa dakong hapon gabi. Para naman sa magiging lagaya't-taya ng panahon sa mga susunod na araw, aasahan natin dito sa Metro Manila ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. Ganon din ang aasahan natin dito sa Cavite. Samantalang dito sa Angeles, generally fair weather pa rin ang aasahan natin bukas, ngunit pagsapit ng Martes, maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. Dito naman sa Lipa, asahan din natin sa mga susunod na araw, Lunes hanggang Miyerkules ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. Dito naman sa Puerto Princesa, asahan natin bukas ang generally fair weather, ngunit pagsapit ng Martes, maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat at pagkulog, at pagsapit ng Miyerkules, rains with gusty winds tulad nga yan ng Bagyong Tino. Dito naman sa Kalayaan Island, generally fair weather din bukas, ngunit pagsapit ng Martes, maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. Dito naman sa Lapu-Lapu hanggang bukas, aasahan natin ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat at pagkulog, ngunit pagsapit ng Martes, dulot ni Bagyong Tino, aasahan natin ang rains with gusty winds.
Dito naman sa Davao hanggang Martes, asahan din na maulap na kalangitan o may kalat-kalat na pagulan, pagkidlat at pagkulog, ngunit pagsapit ng Miyerkules, asahan naman natin may gradual na pagganda ng panahon. Dito sa Zamboanga, generally fair weather din ang ating aasahan bukas, ngunit pagsapit ng Martes, maulap na kalangitan o may kalat-kalat na pagulan, pagkidlat at pagkulog. At para sa ating astronomical information, ang araw ay sumikat kaninang 05:52 at asahan natin lulubog sa ganap na 17:27 dito sa Metro Manila. At para naman sa ating moon illumination, meron tayong 87% increasing. At yan ang latest update natin sa weather. Para manatiling updated sa lagay at taya ng panahon, i-follow lamang ang Air Force Weather Center sa aming mga social media accounts. At sa ngalan ng aming commanding officer na si Colonel Alvin Jan Cugador, Philippine Air Force General Staff Corps, I'm Sergeant Jessa C. Cuenca, Weather Forecaster ng Air Force Weather Center. Muli magandang umaga, Philippine Air Force.